kung mapapansin nyo, ito pa malupit. Kaya ako naisip yan. Lahat ng mainstream media ibinalita to. Ito ang kauna-unahan. Oo, magandang obserbasyon. Ito yung kauna-unahang issue ni Marcos, or ni issue ng administrasyong Marcos, na nagtaka ako na bakit binalita ng lahat ng mainstream media. First time. Kasi isipin nyo maigi pasensya na kung napapahaba. Pero isipin nyo maigi ano rito, pwedeng mabash si Marcos dito. Pwedeng mapahiya siya. At diba, yun naman yung lagi nilang iniiwasan. Kino-call out niya rin dito si Bongbong. Oo, tsaka kino-call out niya nga, no? Tapos, ang pinagtataka ko talaga dito, yung first time na nangyari, na ibinalita ng lahat ng mainstream media, may interview pa si Torre sa mga radio station, may interview pa si Fajardo sa mga radio station. Parang nakikita ko parang pinapalawak nila yung issue. Parang pinapalaganap nila at parang gusto nilang mapanood ng lahat ng kapulisan na kapag lumabang kayo sa amin, etong mangyayari sa inyo. Para lang sa akin niya. Pero sabi ko nga, kung magkamali yung pangalawang komento ko, dito ay saludo ako dito kay Sir. At nakakaawa dahil wala naman siyang ginawang mali doon. Wala siyang sinabing mali. Napakagandang obserbasyon nun, ha? Pero Coach Oli, pinabulaanan ng AFP yung kumakalat sa social media na yung pinipigilan nila yung mga sundalo, mga AFP military natin na mag-comment, mag-like at magpahayag ng kanilang salubin. Nakalagay pa nga doon, pati mga dependent bawal. So, sumagot po ang AFP at sinabi po ng AFP na walang katotohanan yan. Dapat ganon. Diba? Pag kami lumabas na balita, di ba, dapat mo lang sagutin. Simple lang naman. Ba't mo kailangan magdemanda? Di ba, sasagutin mo lang naman, hindi yan totoo. Move on na tayo dyan. Tapos, di aabangan ngayon ng tao kung talaga bang totoo yung statement ninyo. Pero, let's take it at face value, ika nga. Sinabi nila na hindi totoo yun, so let's believe them. Hindi totoo. Kaya nga, yung mga sundalo na gusto magpahayag ng kanilang frustrations, pwede na. Pero sa PNP, bawal. Sa PNP, hindi rin nila, dininay din nila. Pero, meron nga pong isang pulis na naglabas ng kanyang saloobin. Pinakinggan ko naman yung mga sentimiento ng pulis. Parang ina-advocate lang niya yung pagkakaroon ng prinsipyo. Oo. So, ikaw ba, napanood mo ba yun? Oo, napanood ko. Naglabas lang naman ng sama ng loob. Hindi naman na nagtatawag na mag-aklas Yun yung masama doon kung magtatawag ka na mag-aklas. At sinabi naman niya, wala akong balak mag-aklas. Pero kung gusto hindi nyo... nga siya nag-resign, Coach Oli ano yun? Sabi niya Bintinimanda. kasi, hindi ako nag-resign kasi kung magre-resign ako, sino pa yung matitirang matinong pulis kung maalis pa ako? Pinakikilala ko nga yung sarili ko sa inyo as matuwid na pulis, matinong pulis. Kung aalis ako, di wala nang matino. So, hindi daw siya umalis sa kanyang Coach Oli. Dapat nga siguro sa kanila, punta silang Japan, paturo sila paano gumawa ng robot. Yung mga pulis dito, gawin nyo na ng robot kasi kung ayaw nyo maglalabas sila ng damdamin na disusi, huliin yan, sunod. Kahit illegal, sunod. Bawal magsalita, sunod. Dapat kumuha tayo ng robot. May mga damdamin kasi yung pulis Kawawa naman kung hindi ka makakapagsalita. Bawal to, bawal yan. Baka mamaya, yung mga asawa ninyo, hindi po pwedeng mga makaduterte. Yung syota ninyo, hindi pwedeng magsalita. Baka mamaya, susunod, puro ganyan na. Pero ikaw, napanood mo ba yun, Jay? Sa police, dalawa ang ko dun dalawa ang video niya na nakita mo? Hindi, dalawa yung ko dun ang tag dito, komento. Okay, sige. So, unang komento, syempre, nakakaawa. At wala nang freedom of speech talaga, ultimong mga kapulisan. At ayun, nakasuhan pa siya. So, nakakaawa dahil wala naman siyang mali doon sa sinabi niya Pero yung sa isa kong komento, maaaring ito ay pwede kasing mangyari. Pwedeng mangyaring ito ay talagang sinadya
na para magsalita siya ng ganito at kasuhan at ito yung parang magiging panakot sa mga pulis Panakot sa mga na mga lalaban. Kasi nga, dumami ho at marami na ang mga kapulisan na ayaw na talaga sa pinapagawa sa kanila. So pwede kasi na pwede kasi na etong pangyayari nito, hindi ko inaano agad doon sa kay Sir ha. Sabi ko nga naawa ko. Pero ito pangalawang syempre nabudol na tayo. So masyado na tayong alerto, no. Pwede kasing mangyari dito na itong si Sir ay talagang itong issue na to ay planado, tapos kakasuhan siya at ito ay gagamitin para lang panakot sa mga ibang kapulisan at sa mga AFP na, oy, huwag kayong magsasalita, matutulad kayo rito. Kasi kung mapapansin nyo, ito pa malupit. Kaya ako naisip yan. Lahat ng mainstream media ibinalita to. Ito ang kauna-unahan. Oo, magandang obserbasyon. Ito yung kauna-unahang issue ni Marcos or may issue ng administrasyong Marcos na nagtaka ako na bakit binalita ng lahat ng mainstream media. First time. Kasi isipin nyo maigi ha. Pasensya na kung napapahaba. Sige, pero tama. isipin nyo maigi ha. Rito, pwedeng mabash si Marcos dito. Pwedeng mapahiya siya. At, diba, yun naman yung lagi nilang iniiwasan. Kinu-call out niya rin dito si Bongbong, ha? Oo, tsaka kinu-call out niya nga, no? Tapos, ang pinagtataka ko talaga dito, yung first time na nangyari, na ibinalita ng lahat ng mainstream media, may interview pa si Torre sa mga radio station, may interview pa si Pajardo sa mga radio station. Parang nakikita ko parang pinapalawak nila yung issue. Parang pinapalaganap nila at parang gusto nilang mapanood ng lahat ng kapulisan na kapag lumabang kayo sa amin, etong mangyayari sa inyo. Para lang sa akin yan. Pero sabi ko nga, kung magkamali yung pangalawang komento ko, dito ay saludo ako dito kay Sir. At nakakaawa dahil wala naman siyang ginawang mali doon. Wala siyang sinabing mali. Napakagandang obserbasyon nun, ha? Ito ang sinabi ni Police Chief Marbil sa mga pulis na naglalabas ng hinaing sa social media. Let this serve as a warning. Any police officer who undermines our core values of integrity, service, and professionalism will face the full force of the law. We will never allow partisan influence to erode public trust in the PNP. So, Pakitagalog. ang sinasabi Translate. niya, sinasabi niya na maging warning na to sa inyo. Oh, yan na. Bawal na bawal yan. Yan na. Sa force. Yung ginagawa, yung ganyang pagpapartisan, yung pakikipagkampihan. Yung ako ay, ito ang leaning ko. Ikaw ay Bongbong, ako ay Duterte. Walang ganon. Pwede Ano kong nga yan? madugtungan. Chilling effect yan. Pwede kong Sige, madugtungan yon. Bukod doon sa sinabi, ano ulit yung una sinabi niya, Boss Da? Let this serve as a warning. Maging warning na to sa lahat ng mga pulis. Pero yung mga gumagamit ng droga, di ko inarningan. Na Oo nga, no? yung mga nagtatrabaho na hindi mo may tuturing na addict pag nag-take sila ng pulburon. Bakit mo warningan? Tinanong nga si Pangulong, nasa Alitagtag, tinanong si Pangulong Marcos, Oo. Mr. President, ano po masasabi ninyo sa mga sindikato ng droga ngayon? Di ba? Sabi nga niya, bahala kayo. Bahala kayo. Bahala Basta kayo. Basta kami. Tatrabaho kami. tatrabaho kami. O, di ba? So, yun lang. Nasagot ko Chilling lang. effect yan eh. Kita mo, winarningan ng pulis. Tapos, vloggers papatawag bukas. O, tapos, channel, ngayon, binanata ng SMNI channel. O, so, media. O, ano pa? Parang- Si Pastor Kibuloy, religion. Bukas tayo na. Binanata ng religion. So, kayo, lahat ng aspeto, Nandun na lahat. pag kayong mga Duterte, kayo, kung saman kayo, yari kayo. Parang ganon. Warning yan. Pero napakaganda nung analysis. Again, opinion lang ni Jay yun. Pwedeng mangyari yun. Bakit kasi tayo nag-iisip ng, bakit ganun tayo mag-isip critical? Bakit tayo objective? Kasi nga,
wala ka ng tiwala no, sa gobyerno. Hindi mo na alam kung sino talaga yung kakampi mo, hindi mo na alam kung sino yung talagang kalaban mo ngayon. Kasi maraming mga mapagbalat kayo ngayon. Di natin sinasabi na si Sir nagbabalat kayo. It's just that, maganda rin naman yung punto ni Jay kasi talagang pinick up ito ng media. Ang dami naman ding mga issues Na hindi na hindi pinipick. pinipick up ng media na patungkol din naman sa pagrereklamo ng tao sa gobyerno. Katulad noong mga kaliwat kanang pagkilos ng mga Pilipino sa buong Pilipinas dahil na sa Visayas Mindanao para ipanawagan ang pagbalik ipanawagan sa gobyerno na bawiin si Pangulong Duterte. 'Di ba? Pero ito, oo nga naman. Kinalat na-pick nila, up. di ba? Oo.